Nakakapagod talaga ang mamuhay ng mag-isa. Pero madalas ay ito lang ang meron tayo. Mapalad talaga ang mga taong nakakakita ng kapareha nila sa buhay. Sila yung temang pag-uwi nila sa bahay ay alam nila na may makakausap sila at mapagsasabihan kung gaano ba kapangit o kaganda ang naging araw nila. Kapag wala ka nito ay matututo kang maghanap ng mapaglilibangan na itatawid ka sa araw na nagdaan at ihahanda ka naman sa bukas na haharapin mo. Magandang araw sa iyo, Miss Terry. Ako nga pala si Loida. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing executive sa isa sa malalaking ad agencies dito sa Ortigas. Paguran ang trabaho namin at madalas ang overtime, dahilan para kumuha ako ng kondo malapit sa opisina namin. Malaking adjustment sa akin ang tumira sa kondo. Hindi kasi ako sanay na hindi nag-uusap ang magkakapitbahay. Sa amin kasi sa Navotas, normal nakakilala mo ang kapitbahay mo. Malamang pa nga ay magkakamag-anak kayo o kung hindi man ay magkababata kayo. Kaya kahit papano ay alam mo kung sino sila. Pero dito, Miss Terry, hindi. Kanya-kanya ang buhay. Noong una pa nga ay akala ko ako lang ang nakatira sa floor namin dahil sa wala akong nakikitang tao. Nasa bandang itaas pa naman ang unit ko sa 32nd floor. Kaya nung una ay natakot ako rito. Kalaunan ay nasanay na rin naman ako. Nalaman ko na rin na puno pala kami dito liban sa unit sa may tabi ko. Sadya lang natahimik at sinusubukan talaga ng mga tao na huwag makaistorbo ng kapitbahay. Bukod kasi sa likas na pribado ang karamihan sa mga nakatira dito, ay iniiwasan din nilang mareklamo sila sa building administration. May mga naging kaibigan na rin naman ako dito at sila yung mga nakakasama ko sa Zumba tuwing Sabado. Pero kapag simpleng araw ay wala kaming balita sa isa't isa maliban sa minsanang group chat. Okay na rin para sa akin. Unti-unti ko nang nagugustuhan ang privacy ko dito. Katunayan ay naa-appreciate ko pa nga ang katahimikan na sumasalubong sa akin tuwing umuwi ako galing sa sobrang stressful na mundo ng advertising. Lagi akong pagod tuwing uuwi ako sa bahay kasi madalas ang overtime namin. Malimit na wala talaga akong ibang gagawin pa pag uwi kundi ang maghanda na lang para matulog at mag-relax. Naging ugali ko ang magtimpla ng tsaa at umupo sa labas ng balcony habang nagbabasa ng libro o kung hindi man ay nakatingin lang ako sa mga building sa labas namin habang nilulunod ko ang pagod ko sa tunog ng mga sasakyan sa kapaligiran. Isang Biyernes habang nagre-relax ako sa balcony ay nadinig ko ang napakagandang tugtog ng piano. Sobrang nakakakalma ito. Para bang dinuduyan ako ng mga nota habang kinakalimutan ko na napagalitan ako ng boss ko kanina kahit kasalanan naman talaga ng kliyente yun. Pumikit ako at para bang gusto ko nang idiretso sa tulog dahil sobrang nakakalma ako. Lalo na nung narinig ko ang napakalamig at napakagandang boses ng isang babae na sinasabayan ang pagtugtog ng piano. Napaisip ako na napakaswerte ko naman. Kahit na pangit ang araw ko, ay parang nawala naman ang pagod ko dahil sa mini concert sa balcony ko. Kinabukasan
ay masaya kong naikwento sa mga kaibigan ko sa Zumba ang na-experience ko kagabi. Nagulat sila na may nagrenta na pala sa katabi kong unit. Matagal na raw bakante yon at walang mahanap na renter ang may-ari. Maya-maya ay dumating si Zel. Siya yung pinaka-active dito sa community namin at laging nag-organize ng mga events. Nang marinig niya ang pinag-uusapan namin, ay sinabi niya na hindi raw nangungupahan ang lumipat sa unit kundi yung mismong may-ari na. Dati na raw niyang kakilala yon at ang mag-asawa ay parehong musikero na kauuwi lang matapos ang ilang taon na pagpe-perform sa mga cruise ships. At mukhang balak na ng mag-asawa na mamalagi dito sa Pilipinas. Natuwa naman ako, Miss Terry. Hindi ko rin kasi gusto yung pakiramdam na alam kong walang nakatira sa katabi kong unit. Isa pa ay kung lagi silang magkakantahan ng katulad ng na-experience ko nung Biyernes na yon, ay napakaswerte ko naman. Naulit pa ulit ang mini concert na yon, Miss Terry. Actually, halos gabi-gabi sila kung magkantahan at madalas ay nasa balcony ako para makinig. Nakakatuwa kasi dahil hindi sila nakakabulahaw. Sa tingin ko, nakabukas ang pintuan nila sa may balcony para malamig kaya dinig ko sila. Tingin ko rin ay hindi lang ako ang nakikinig at natutuwa sa kanila dahil kung may naiingayan sa kanila, malamang naireklamo na sila ng disturbance sa building administration, lalo na't gabi sila kung tumugtog. Lumipas din ang ilang araw at makailang beses ko na silang nakakasabay sa elevator pero hindi naman kami nagpapansinan. Normal na kasi yon sa kultura ng kondo rito. Kahit magkakatabi ang bahay niyo ay may kanya-kanya kayong buhay. Medyo kaedaran ko rin nga pala sila. Siguro ay nasa 40 years old ang mag-asawa. Matangkad yung lalaki, nakasalamin at medyo may kagwapuhan. Laging maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito at madalas ay naka-long sleeves na para bang manager ng bangko ang postura. Hindi mo iisipin na isa pala itong musikero. Yung babae naman ay medyo may kaliitan at kahit chubby ito ng konti ay maganda naman ang hubog ng katawan. Maganda rin naman ang mukha niya, medyo magaslaw lang kung manamit. Lagi siyang nakaangkla sa asawa niya at tuwing nakikita ko sila ay naiisip ko na talagang opposites attract. May kadaldalan din yung babae at kahit nasa loob na ng elevator ay nagsasalita pa rin siya habang ang lalaki naman ay pangiti-ngiti lang at tatango-tango. Wala kaming interaction ng mga musikero kong kapitbahay. Bukod sa magandang tugtugan nila gabi-gabi ay wala akong alam tungkol sa kanila. Minsan ay may nasasagap akong kaunting chismis mula kay Zel pero mga simpleng bagay lang naman ito. Sa kanya ko nalaman na Eugene pala ang pangalan ng lalaki at ito ay nagtatrabaho ngayon bilang ahente ng lupa. Farah naman ang pangalan ng babae at ito naman raw ay walang trabaho at nasa bahay lang. Nalaman niya ito dahil nakalaro na ng asawa niya sa basketball yung lalaki at kahit tahimik lang raw ito ay marunong namang makisama. Natatawa pa nga raw yung asawa ni Zel dahil tuwing may laro ay nakatodo bantay raw yung si Farah. Mas magaling pa nga raw itong gumuwardya kaysa sa asawa niya. Nangiti ako ng bahagya sa kwento ni Zel. Hindi ko lang pinahalata sa kanya o sa kanila na may alam ako sa mag-asawang musikero.
Naisip ko kasi na hindi naman nila kailangang malaman pa yon at kapag nagsalita ako ay parang chinismis ko na rin ang mag-asawa. Medyo madalas kasing mag-away ang mag-asawa, Miss Terry. Hindi naman bangayan pero alam ko na may issues sila. Dahil nga sa nakaugalian kong makinig sa tugtugan nila sa gabi ay hindi ko na rin maiwasan pang mang-usyoso sa kanila tuwing nasa balcony ako. Minsan, naririnig kong umiiyak ang babae habang ang lalaki naman ay nagpapaliwanag ng mahinahon. Minsan, magtataas ng boses si Eugene at si Farah naman ay sisigaw. Pero madalas ay magkakabati din sila maya-maya at maririnig ko ulit ang piano at ang napakagandang boses ni Farah. Isang Sabado, matapos naming mag-zumba, ay tinanong ako ni Zell kung kamusta naman raw ba yung kapitbahay namin. Ang sabi ko ay bukod sa maganda ang kanilang ginagawang musika tuwing gabi, ay wala naman akong alam pang iba tungkol sa kanila. Tumango-tango ito sabay napamura dahil asar na asar daw siya doon sa Farah. Pinagmumura daw kasi siya nito sa messenger kasi akala ni Farah ay nilalandi niya si Eugene. Umorder lang naman daw ito sa kanya ng 2 milk tea at syempre bilang seller dito sa kondo ay nag-reply siya ng heart emoji nang mag-thank you si Eugene. Ayon kay Zell ay kung hindi lang daw nagsorry sa kanya si Eugene ng personal ay irereklamo niya na ng harassment sa building admin si Farah. Pagkatapos naman ng kwento niya ay nagsalita rin ng isa sa mga kazumba namin na siya naman raw ay tinitigan ni Farah mula ulo hanggang paa, sabay inirapan matapos niyang ngitian ang mag-asawa nang makasalubong niya sa may basement parking. Napagtanto namin na malamang ay selosa ang babae. Hawang chismis lang ang basehan namin pero dahil dito ay na-curious ako sa kapitbahay ko. Sino ba talaga sila? Kahit kasi naririnig ko ang away nila ay hindi ko naman talaga mapagtagpi-tagpi ang mga salitang nahahagip ko kaya wala akong alam talaga. Gusto ko man silang makilala pa ay mas nangingibabaw ang pagka-introvert ko at mas pinili ko na lang ang perpektong imaheng nabuo na sa utak ko. Isang mag-asawang musikero na minsan ay may tampuhan pero nagmamahala ng wagas. Para sa akin kasi ay sweet sila. Kinikilig nga ako tuwing naririnig ko ang musika na nanggagaling sa kanilang dalawa. Kapag pagod na ako sa trabaho at sa buhay, ay naiisip ko na kahit papaano pag uwi ko sa kondo, may musika na magduduyan sa akin papunta sa pagtulog ko. Oo, Miss Terry, aaminin ko na medyo madalas silang mag-away at naku-curious ako sa kanilang pag-aaway bate pero nakakaramdam din kasi ako ng inggit. Kasi inaasam ko rin naman yung ganun sa buhay ko. Naisip ko pa nga na kahit malimit na sila ay may hindi pagkakaunawaan ay sa huli pinipili pa rin nila ang isa't isa. Wala man silang anak ay nagawa naman nilang bigyan ng kulay ang mundo dahil sa musika na nagagawa nila. Isang gabi, habang magtatapon sana ako ng basura, ay nakarinig ako ng isang malakas na crash. Natigilan ako at nakinig ng mabuti. May iyakan at sigawan mula sa unit nila Eugene at Farah. Nang pumasok na ako sa elevator, ay nagmamadaling pumasok din si Farah. Iyak ito ng iyak at para bang bagong sampal ang namumula nitong pisngi. Napansin siguro niya na nakatingin ako sa kanya kaya tinitigan ako nito at inirapan, sabay tumayo ng diretsyo.
Napansin ko tuloy na bukod sa parang nasampal siya ay may mga pasa siya sa kanyang braso. Ang awkward sa loob ng elevator, Mystery. Gusto ko sana siyang kamustahin dahil kapansin-pansin ang panginginig nito. Pero lumabas na ito sa parking floor nila at ako naman ay dumiretso na lang sa pagtapon ng basura. Walang tugtugan na naganap ng gabing yun, Mystery. Nakakabingi ang katahimikan. Hindi tuloy ako makatulog dahil iniisip ko kung ano ang nangyari sa kapitbahay namin, lalo na kay Farah, na sa isip ko ay baka sinasaktan ni Eugene. Itatawag ko ba to sa admin? Makikialam ba ako? O hahayaan ko na lang dahil pribado nilang buhay yun? Nung Sabado pagkatapos ng Zumba, ay nalaman ko kay Zel na hindi pala sila magkaanak dahil baog si Farah. Nalaman raw ito ng asawa ni Zel nang magkakwentuhan sila matapos magbasketball at napunta ang topic nila tungkol sa anak. Kung bakit ito nakwento ni Eugene ay hindi ko rin maintindihan. Siguro naglabas lang ito ng problema. Sinabi ni Zel na baka raw kaya selosa si Farah ay dahil insecure dahil nga hindi magkaanak. Malamang ay natatakot raw itong iwanan ng asawa niya dahil hindi niya ito mabigyan ng supling. Gigil talaga si Zel at dahil siya ang parang lider-lidera namin dito ay naging gigil na rin pati yung ibang kasama namin. Nang tanungin ako ni Zel kung ano ang opinyon ko ay ngumiti na lang ako at sinabi kong hindi ko alam dahil hindi ko naman talaga sila kilala. Kinantsawan naman ako ng mga ito na ayaw ko lang makijoin sa tsismisan at nangiti na lang ako. Hindi ko kayang ikwento sa kanila na sa tingin ko ay nananakit ng asawa si Eugene. Tulad na nga ng nakagawian ay umupo ulit ako sa balcony para magtsaa at mag-relax. Hindi ako umaasa na may maririnig akong piano ngayon dahil alam ko na may away ang mag-asawa. Nagulat na lang ako dahil narinig ko ulit ang pagtugtog ni Eugene. Binaba ko ang libro ko at sinubukan kong enjoyin ang pagtugtog niya pero naputol ito. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pasigaw na boses ni Farah. Galit na galit ito at pinaghihiyawan si Eugene. Si Eugene naman ay nagtaas din ng boses niya pero mas malakas at mas galit ang babae. Maya-maya pa ay sumigaw si Eugene at malinaw kong narinig ang sinabi nito. Kapag inulit mo pa yung ginagawa mo, Farah, aalis na talaga ako dito. Nagkalabugan sa loob ng unit nila. May narinig akong konting sigawan at iyakan. Kaya't nilapit ko ang tenga ko sa mababang pader na naghihiwalay sa balcony naming dalawa at narinig ko pa ang malakas na pagbalibag ng pinto at ang paghagulgol ni Farah sa loob ng unit. Bigla namang tumunog ang cellphone ko. Nasaktuhan na biglang tumawag ang ate ko at nakalimutan ko palang i-silent ang phone ko. Kumabog naman ang dibdib ko dahil baka marinig ni Farah na andun lang pala ako. Nagkaroon ng saglit na katahimikan at maya-maya pa ay sinara nito ng malakas ang sliding door papuntang balcony at hindi ko na narinig pa kung ano ang nangyayari sa loob ng unit nila. Hindi ko alam kung narinig ba ni Farah na nakikiusyoso ako sa kanila nung gabing yun. Ang napansin ko lang ay ilang araw ko nang hindi naririnig ang pagtugtog ni Eugene at hindi ko na rin nakikita ito sa kondo namin.
Si Farah naman ay madalas kong nakakasabay sa pagtapon ng basura dahil nga wala na ang asawa niya para gawin ito. Noong una ay masungit ito at hindi namamati. Ngunit kalaunan, binabati na ako nito sa pamamagitan ng pagtango niya sa akin. At nitong linggo lang ay nginingitian niya na rin ako noong nagkakasalubong kami. Kapuna-puna ang pamamayat ni Farah. Hindi na rin ganon kagaslaw ang pananamit nito. Ang nasagap kong balita mula kay Zel ay hindi rin daw sumasagot sa basketball group chat ng asawa niya, si Eugene. Mukhang hiwalay na talaga sila. At naaawa ako kay Farah. Para bang gusto ko na tuloy siyang kaibiganin. Naisip ko na sa susunod na magkasabay kami sa elevator ay makikipag-small talk ako sa kanya at baka gusto nito ng may makakausap. Nung gabing yon ay lumabas ulit ako ng balcony, bit-bit ang tsaa ko. Medyo nasanay na rin naman ako na wala na ang music na lagi kong inaabangan at sabi ko sa sarili ko ay e-enjoyin ko na lang itong libro ko. Pero maya-maya pa ay narinig ko ang magandang boses ni Farah. Malumanay at may bahid ng lungkot ang pag-awit nito. Ang lamig ng boses niya at pinikit ko ang mga mata ko para mas marinig ko ang tinig niya. Dinuyan ako ng pagkanta niya. Hindi ko ma-imagine ang lungkot na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko man siya kilala ay parang gusto ko siyang yakapin sa susunod na magkita kami. Kinabukasan ng gabi ay lumabas ako ulit para magtapon ng basura. Sakto naman na nakita kong nakatayo sa may abangan ng elevator si Farah. Inaantay ko na lingunin ako nito para sana mabati ko siya at makumusta. Pero nakatitig lang siya sa control panel ng elevator. At nang malapit na ako ay nakita kong nakapindot na ang down button. Nang bumukas ito ay nanatili lamang siyang nakatayo. Nagtaka ako pero pumasok na rin ako. Hindi siya sumakay, Misteri, pero nang pasara na ang pinto ng elevator ay nagkatitigan kami. At nakita ko na nakangiti siya. Naisip ko na baka sa roof deck ang punta ni Farah at pinaunan niya na lang ako. Hindi bale, sabi ko sa sarili ko habang papanik ang elevator sa floor ko. Sa susunod na pagkakataon ay kakausapin ko na lang siya agad. Iniisip ko pa nga noon kung ano ang mga una kong sasabihin sa kanya nang maputol ang pagmumuni-muni ko nang bumukas ang pinto ng elevator. Andun pa rin si Farah. Malaki ang ngiti niya habang nakatitig sa akin na para bang kanina pa niya ako inaabangan. Nagulat ako kaya hindi ko na nakuha pang magsalita. Nginitian ko na lang siya at naglakad na ako papuntang unit ko. Nang lingunin ko siya ay nakita ko na andun pa rin siya sa may elevator. Nakikipagtitigan pa rin sa akin at malaki pa rin ang kanyang ngiti. Kahit medyo nawirduhan ako sa kinilos niya ay hindi ko na lang ito iniisip masyado dahil pagod na rin ako. Umupo ako saglit sa balcony para magpahangin tulad ng nakagawian ko. Nang nagulat ako dahil narinig ko ulit ang matamis na boses ni Farah. Nagtaka ako kasi ang alam ko lumabas siya ng unit niya. Pero binaliwala ko na lang ito at naisip ko na baka nagbago ang isip niya at umuwi na lang siya agad. Kinabukasan ay late akong umuwi. Pagod na pagod at asar na asar ako sa boss ko.
Iniisip ko na naman kung paano ako magre-resign nang magulat ako dahil may kaguluhan sa floor namin. Nasa labas ang mga kapitbahay at nakita ko na may mga pulis. Nang papalapit na ako sa unit ko ay nakita ko ang sentro ng komosyon, ang unit nila Eugene at Farah. Andun si Eugene, nakasalampak siya sa sahig at hysterical siya at humahagulgol. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang alam. Na hindi niya raw alam na 1 linggo na palang patay si Farah. Mystery, nanlamig ako. Nagkatidigan kami ni Eugene pero wala akong masabi. Humagulgol ito ng iyak at ako naman ay nagmamadaling pumasok sa unit ko. Nilak ko agad ang pinto, pati na rin ang pintuan ng balcony. Nanginginig ako sa takot at pawis na pawis ang mga palad ko. Kung 1 linggo na palang patay si Farah, ay sino ang nakita ko kagabi? At kaninong tinig ang mga naririnig kong kumakanta noong mga nakaraang gabi? 2 araw akong hindi nakapasok. Nang nagkaroon na ako ng lakas ng loob na lumabas ng unit, ay iniiwasan kong tingnan ang madilim na unit nila Eugene at Farah. Kinikilabutan din ako tuwing nasa elevator ako, pero inisip ko na lang na huhu pa rin ito. Noong Sabado ay nabalitaan ko sa mga kasumba ko na nagpakamatay daw pala si Farah, dala ng matinding lungkot. Nang maisipan raw ni Eugene na umuwi sa bahay nila, ay inabutan niyang wala ng buhay ang kanyang asawa. Ang masaklap pa rito ay tulad nga ng narinig ko na sinabi ni Eugene ng paulit-ulit, ay 1 linggo na pala itong patay base sa note na iniwan nito para sa kanya. Saradong-sarado raw ang bahay kaya hindi nangangamoy ang bangkay ni Farah. Tahimik lang akong nakikinig. Tinanong nila ako kung may napansin raw ba ako, pero sinabi ko na lang na wala dahil tahimik lang naman ang mag-asawa at gabi na ako kung umuwi. Hindi ko kayang ikwento ang mga naranasan ko nitong mga nakaraang araw. Lumipas ang ilang buwan. Wala namang kakaibang nangyari sa katabing unit at sinubukan ni Eugene na paupahan ito, ngunit walang may gustong magrenta dahil nga sa nangyari kay Farah. Minabuti na lang ni Eugene na bumalik sa unit niya. Hindi na rin ako takot tumambay sa balcony at tulad nga ng dati ay naririnig ko pa rin ang pagtugtog ni Eugene. Nakakalungkot lang talaga dahil wala nang umaawit kasabay ang pagpiano niya. Nung gabing yun ay sobrang stressed ako dahil nag-iinarte na naman ang kliyente namin at nasabon na naman ako ng aking boss. Pag-uwi ko ay gumawa agad ako ng tsaa at kinuha ko yung librong kakabili ko lang kanina bago umuwi. At sinabi ko sa sarili ko na buti na lang at makakapag-unwind na rin ako sa balcony. Paglabas ko ay narinig ko na tumutugtog si Eugene sa piano niya. Malungkot ang musika, mabagal at para bang nagluluksa ito sa pag-ibig niyang nawala. Naalala ko si Farah, pero mas naaawa ako ngayon kay Eugene. Ako nga na single ay nalulungkot minsan. Paano pa kaya yung may kapareha na dati tapos naiwan? Pinikit ko yung mga mata ko at hinayaan ko ang diwa ko na sumabay sa saliw ng bawat notang naririnig ko.
sobrang nakakakalma. At kahit malungkot man ang himig, ay nagawa nitong tabunan ang mga problema ko. Huminga ako ng malalim para namnamin ang simoy ng hangin, pero bigla akong napadilat. Narinig ko ang napakagandang boses ni Farah. Dahil dito, agad akong nagmadali papunta sa unit. Misteri, ang lakas ng kabog ng puso ko at nagmamadali akong tumawag sa lobby ng kondo. Naiwan ko nga palang nakabukas ang pinto sa balcony, kaya naririnig ko ang kantahan nila habang sinasabi ko sa receptionist na maingay ang katabi kong unit at magpadala sila ng guard para pagsabihan ito. May papanik raw na guard para kausapin si Eugene. Sinara ko ang pinto ng balcony at nervyos na nervyos akong nag-abang sa may pintuan ng unit ko. Inaantay ko na may sumagot sa paulit-ulit na pagkatok at pagtawag ng guard kay Eugene. Pero walang nagbukas. Rumadyo ang guard at sinabing hindi raw sumasagot sa tawag sa cellphone niya si Eugene. Lumabas na ako ng unit at nakita ko na may iilan na ring kapitbahay ang nakikiusyoso sa nangyari. Maya-maya pa ay may dumating na ring isa pang guard kasama ang supervisor nila at isang tao mula sa maintenance. Nagdesisyon silang buksan na ang unit. Dala na rin na alam nila ang nangyari kay Farah. Nagmamadali silang pumasok sa loob at pagsilip nila sa master's bedroom ay nakumpirma nga ang hinala ko. Patay na rin si Eugene Misteri. Nakahandusay siya sa tabi ng piano at hawak-hawak niya ang liham na iniwan sa kanya ni Farah. May nagdating ang mga pulis at sinabi nila na 2 oras nang patay si Eugene. Mukhang inatake raw ito sa puso. Dahil nga ako ang nag-report ng ingay sa unit nila, ay kinausap din ako ng mga ito. Tinanong nila kung paano ko nalaman na patay na si Eugene, pero wala akong masabi sa kanila bukod sa may narinig lang akong ingay sa kabilang unit. Paano ko sasabihin na naririnig ko pa ang kantahan ng mag-asawa habang kausap ko yung receptionist sa lobby kanina? Pagkatapos ng Zumba namin noong Sabado na yun, ay usap-usapan ang trahedya na nangyari. Kinamusta naman ako ng mga kaibigan ko at sinabi ko na gusto ko nang lumipat ng unit. Naintindihan naman nila ang sitwasyon ko at tinulungan nila akong makahanap. Sa awa ng Diyos ay mabilis naman akong nakakuha ng bago at malayo sa dati kong unit na katabi nila Eugene at Farah. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at lumipat agad ako. Misteri, hindi ko na rin kasi kaya pang tumagal doon. Tuwing gabi kasi, naririnig ko pa rin ang pagpiano ni Eugene at ang pagkanta ni Farah. Hanggang dito na lamang po, Misteri. Salamat sa pagbasa ng liham ko. Dahil sa experience kong ito, mas naintindihan ko kung gaano kaimportante ang magkaroon ng kasama, lalo na pag may pinagdadaanan. Pinangako ko sa sarili ko na kung ako man ay magkakaproblema ng matindi, ay sisiguraduhin ko na malalaman ito ng mga kaibigan ko at hindi ko susubukang dalhin ito mag-isa. Lagi kong iisipin na may mga nagmamahal sa akin at tiyak na may malulungkot kapag nawala ako. Minabuti ko na rin na idulog sa Diyos ang lahat ng problema ko. Alam ko naman na lagi siyang makikinig sa mga hinaing ko at hinding-hindi niya ako pababayaan.
Maraming salamat po muli sa pakikinig sa aking storya at naway magbigay ito sa atin ng munting aral.